Talakayin natin ng malinaw, detalyado at malalim ang Christology, ang aral tungkol kay Kristo. Ito ang isa sa pinakamahalagang doktrina sa buong systematic theology dahil ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa tamang pagkilala kung sino si Jesus at ano ang ginawa niya. Ano ba talaga ang Christology? Christology ay ang sistematikong pag-aaral tungkol sa persona kung sino siya at gawain ano ang ginawa niya ni Jesus Kristo. Tinatanong nito ang dalawang pinakamahalagang tanong. 1. Sino ba talaga si Jesus? Person and natures. 2. Bakit siya naparito at ano ang kanyang ginawa? Work and offices. Mga pangunahing topic sa Christology. 1. Ang persona ni Kristo, the person of Christ, hypostatic union, ang pinakapusong aral. Si Jesus Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao sa isang persona lamang. Tunay na Diyos, deity of Christ. Biblical na ebidensya, 1:1:1. Ang salita ay Diyos, 1:8:58. Bago pa si Abraham, ako ay ako na. Eko ng Exodus 3:14. Kolosas 2:9. Sapagkat sa kanya ay nananahan ng buong kalakhan ng Diyos sa katawang tao. Hebreo 1:3. Siya ang maningning na kislap ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong larawan ng kanyang kalikasan. Mga ginawa niya, pagpapatawad ng kasalanan, pagtanggap ng pagsamba, pagkontrol sa kalikasan, muling pagkabuhay at bepo, tunay na tao, humanity of Christ. Ipinanganak Lucas 2, lumaki, nagutom, nauhaw, napagod, umiyak, 1:11:35, natukso, nagdusa at namatay. May katawan at kaluluwa tulad natin, ngunit walang kasalanan, Hebreo 4:15. Dalawang kalikasan sa isang persona, hindi naghalo ang dalawang kalikasan, hindi naging half God, half man. Hindi rin naghiwalay. Si Jesus ay isang persona na may dalawang kalikasan, divine at human, na perpektong magkakasama ng walang pagkalito, pagbabago, paghahati o paghihiwalay. 2. Mga makasaysayang konseho at heresies, Council of Nicaea, 325 AD. Pinagtibay ang pagkadiyos ni Kristo laban kay Arius. Council of Chalcedon, 451 AD. Pinakamahalaga sa Christology, naglabas ng Chalcedonian definition na siyang standard hanggang ngayon para sa Orthodox Christology. Mga maling aral, heresies na dapat iwasan. Docetism, mukha lang tao si Jesus, Gnostic. Ebionism, tao lamang siya, hindi Diyos. Arianism, nilalang siya, pinakamalakas na heresy noon. Nestorianism, dalawang persona raw, hiniwalay ang dalawang kalikasan. Eutychianism, monophysitism, naghalo ang dalawang kalikasan, nawala ang pagkatao. Apollinarianism, may katawan at kaluluwa si Jesus, pero ang espiritu ay Diyos, kulang ang pagkatao. 3. Ang gawain ni Kristo, the work of Christ, tatlong opisina, threefold office, prophet, propeta. Si Jesus ang huling at pinakadakilang propeta. Siya mismo ang salita ng Diyos, 1:1:1. Nagturo hindi lang sa salita kundi sa buhay at kamatayan. Priest, pari, perpektong pari na walang kasalanan. Inihandog ang kanyang sarili bilang sakripisyo minsan at sapat na, Hebreo seto sarison alak. Patuloy na namamagitan para sa atin sa langit, Hebreo seto 25. King, hari, hari ng mga hari, Revelation 19:16. Kasalukuyang namamahala mula sa kanan ng Ama. Babalik para sa buong paghahari sa bagong langit at bagong lupa. 4. Mga pangunahing yugto ng gawain ni Kristo. Incarnation, pagkatawang tao. Ang walang hanggang anak ay naging tao, 1:1:14. Sinless life, perpektong pagsunod sa kautusan. Vicarious atonement, kapalit na pagbabayad. Namatay sa krus bilang kapalit natin. Isaias 53:13 Corinto 5:21. Resurrection, pisikal na muling pagkabuhay, pinakamahalagang patunay ng Kristyanismo, 1 Corinto 20. Ascension at session, umakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Ama. Second coming, babalik sa kaluwalhatian. Kahalagahan ng Christology, kaligtasan. Kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, hindi niya tayo maililigtas. Kung hindi tunay na tao, hindi niya tayo maipapakatawan. Pagsamba, karapat dapat siya na sambahin bilang Diyos. Assurance, dahil siya ay tunay na Diyos at tao, lubos niyang nauunawaan ang ating kahinaan, ngunit may kapangyarihan niyang tulungan tayo. Imitasyon, sumunod kayo sa akin ay may saysay dahil siya ay naging tao. Sa madaling sabi,
Si Jesus ay hindi lamang isang guro, propeta, o mabuting tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo mula sa kasalanan at ibalik tayo sa Diyos. Tapos na natin ang pangunahing bahagi ng Christology. May partikular na aspeto ba ang gusto mong laliman pa? Halang, hypostatic union, atonement theories, resurrection o ang tatlong opisina? O handa na ba tayong lumipat sa pneumatology, aral tungkol sa banal na espiritu? Sabihin mo lang.